Minsan may nabasa akong isang simpleng kasabihan mula kay Mary Davis. Sabi niya, "The more grateful I am, the more beauty I see." Sa unang tingin parang simpleng statement lang. Pero kapag pinag-isipan mo, parang may malalim na lihim tungkol sa buhay. Kasi kung tutuusin, pare-pareho lang naman ang mundong ginagalawan natin. Pare-pareho ang araw na sumisikat sa umaga. Pare-pareho ang ulan na bumabagsak. Pare-pareho ang mga tao na nakakasalamuhan natin. Pero bakit may mga taong parang laging nakikita ang ganda ng buhay? Habang may ibang tao naman na parang puro problema ang nakikita? Ang sagot, minsan, nasa lente ng pasasalamat. Kapag mas nagiging mapagpasalamat tayo, parang nagbabago ang paraan ng pagtingin natin sa mundo. Halimbawa, isipin mo ito. Kung gigising ka sa umaga at ang una mong iniisip ay, ang dami kong problema, ang hirap ng buhay, ang dami kong kulang. Automatic, parang mabigat agad ang pakiramdam mo. Parang kulay abo ang mundo. Pero kung gigising ka at sasabihin mo, salamat sa panibagong araw. Salamat sa pagkakataong mabuhay. Salamat sa mga taong nagmamahal sa akin. Biglang may pagbabago. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nagbago ang iyong pananaw. Ang gratitude, parang ilaw sa isang madilim na kwarto. Hindi nito agad tinatanggal ang lahat ng problema. Pero binibigyan ka nito ng kakayahang makita ang liwanag. May isang simpleng kwento akong naaalala. May dalawang tao na sabay na naglakad sa isang park. Yung una, reklamo ng reklamo. Mainit daw ang araw. Maingay ang mga bata. Madumi ang ibang bahagi ng park. Habang yung pangalawa naman, tahimik lang pero nakangiti. Sabi niya, ang ganda ng hangin ngayon. Ang saya ng mga batang naglalaro. Ang ganda ng kulay ng mga puno. Pareho silang nasa parehong park. Pareho ang nakikita ng mata nila. Pero magkaiba ang kanilang karanasan. Bakit? Dahil ang isa ay nakatingin sa kung ano ang kulang, habang ang isa ay nakatingin sa kung ano ang meron. At dito nagiging makapangyarihan ang gratitude. Kapag mas nagiging mapagpasalamat tayo, parang nagiging mas sensitibo tayo sa mga maliliit na bagay. Napapansin natin ang mga simpleng biyaya, ang amoy ng kape sa umaga, ang tawanan ng pamilya, ang mensahe ng isang kaibigan, ang katahimikan ng gabi. Mga bagay na dati nating binabaliwala. Kung minsan, hindi naman talaga nawawala ang ganda ng buhay. Ang nawawala lang ay ang pagkilala natin dito. At interesting din, may sinasabi ang psychology tungkol dito. Kapag nagpa-practice tayo ng gratitude, nagbabago ang focus ng utak natin. Parang nasasanay itong hanapin ang mabuti kaysa sa masama. Ibig sabihin, habang mas nagpapasalamat tayo, mas nakikita natin ang magaganda sa buhay. At habang mas nakikita natin ang magaganda, mas nagiging mapagpasalamat tayo. Parang isang positive cycle. Pero maging honest tayo sandali. Hindi laging madali ang maging grateful. May mga araw na pagod tayo. May mga araw na nasasaktan tayo. May mga araw na parang ang daming bagay na hindi nangyayari ayon sa gusto natin. At sa mga ganitong araw minsan, parang imposible ang maging thankful. Pero siguro, dito rin nagsisimula ang tunay na gratitude. Hindi lang sa mga araw na masaya ang lahat, kundi sa mga araw na mahirap. Yung tipong kahit may problema ka, sasabihin mo pa rin, salamat dahil may natutunan ako. Salamat dahil may mga taong nandyan para sa akin. Salamat dahil may pagkakataon pa akong bumangon ulit. Kapag nagawa natin yon, may kakaibang nangyayari. Ang problema na hindi naman nawawala ay nagiging guro sa halip na kaaway. At doon natin unti-unting nakikita ang kagandahan ng buhay kahit sa gitna ng pagsubok. Kung iisipin mo, maraming tao ang nagsasabi, kapag naging mas maganda ang buhay ko, saka ako magiging masaya. Kapag yumaman ako, saka ako magiging grateful. Kapag nawala ang problema ko, saka ako magpapasalamat. Pero baka baliktad pala. Baka ang sikreto ay, kapag naging grateful ka, doon mo makikita kung gaano kaganda ang buhay. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil natutunan mong pahalagahan ang mga bagay na dati mong hindi napapansin. At siguro ito ang gustong ipaalala sa atin ng simpleng kasabihan ni Mary Davis, na ang ganda ng mundo hindi lang nakasalalay sa kung ano ang nangyayari sa paligid natin. Nakasalalay din ito sa kung paano tayo tumitingin. Kaya siguro magandang tanong ito para sa ating lahat ngayon.
Ano ang mga bagay na pwede mong ipagpasalamat ngayong araw? Maaring maliit lang, isang pagkain, isang kaibigan, isang pagkakataon, isang tahimik na sandali. Pero kapag pinagsama-sama mo ang mga iyon, makikita mo na ang buhay ay puno pala ng mga maliliit na himala. At habang mas pinapansin natin ang mga himalang iyon, mas nagiging maganda ang mundo sa ating paningin. Kaya ngayong araw, baka pwede nating subukan ang isang simpleng practice. Bago matapos ang araw na ito, isipin mo lang ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Hindi kailangang malaki, basta totoo at baka mapansin mo na habang ginagawa mo ito araw-araw, unti-unting nagbabago ang pananaw mo. Mas nagiging magaan ang pakiramdam mo. Mas nagiging malinaw ang mga biyaya sa buhay mo. At marahil, tulad ng sinabi ni Mary Davis, the more grateful you become, the more beauty you will begin to see.